Magandang araw po mga kababayan. Ito po si Communications Secretary Martin Andanar. Narito po ang isa na namang episode ng Chords X Podcast. Mga NPA, lumayas kayo sa aming barangay. Ito ang mariing sigaw ng mga magsasaka at mga lokal na opisyal mula sa 7 barangay ng Kidapawan City, Cotabato, na nagsagawa ng protesta noong August 12, 2019. Idineklara nila na persona non grata ang mga miyembro ng New People's Army sa kanilang mga barangay. Daan-daang Kidapawenyos ang nagmarcha para tutulan ang paglaganap ng komunismo sa kanilang lugar. Tinuligsa nila ang mga ginagawang pagpatay ng mga rebelding NPA sa kanilang mga kabarangay. Gayun din ang pangongolekta ng mga ito ng revolutionary tax o butaw. Karaniwang target ng kanilang pangongolekta ng butaw ang mga kababayan nating mahirap na magsasaka sa mga kanayunan. Isa sa mga nagprotesta na ayaw magbabanggit ng pangalan para sa kanyang seguridad ang nasabing napuno na sila sa mga panlilinlang at puwersahang pagkolekta ng buwis ng mga NPA sa mga magsasaka. Ayon sa kanila, regular na nangongolekta ang mga NPA ng revolutionary tax tuwing panahon ng anihan. Kaya naman, suklam na sila sa Communist Party of the Philippines at sa National Democratic Front. Ang kanilang ani at kita na para sa kanilang pamilya ay kinukulimbat lang umano ng teroristang grupo. Nagtapos ang protesta sa Kidapawan Plaza at muli nilang kinundena ang mga karahasang ginagawa ng mga rebelde. Sa loob ng gymnasium ay sinunog nila ang bandila ng CPP-NPA. Ang mga nagprotesta ay mula sa mga barangay ng Katipunan, San Roque, Gayola, Lingag Cob, San Isidro, Santo Niño at Malinan. Ayon kay Antonio Gorospe na isa rin sa mga nagprotesta, dapat na silang tantanan ng mga NPA. Hanggang salita lang umano ang pangako ng mga ito na iangat ang buhay nila sa kahirapan. Pero ang totoo, gusto lang makalikom ng butaw. Maging ang mga pagkain nila ay inaagaw. Dagdag pa ni Mang Antonio, kapag hindi na sila nagbigay ng butaw, ay pinagbabantaan silang papatayin. Mabuti na lang daw at ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay tuluyan ng pinupuksa ang rebelyon. Ang ginanap na anti-NPA protest ay kasabay ng pagdiriwang ng Timpupo Festival o Fruit Harvest Festival. Bahagi ito na isinasagawang 4-day peace building seminar na pinangunahan ng 72nd Infantry Battalion ng Philippine Army. Nasa kabilang linya po natin si Lieutenant Colonel Ray Alvarado, ang commander ng 72nd Infantry Battalion ng Philippine Army. Magandang araw po sa inyo, sir. Ito po si Secretary Martin Andanar para sa Chords X Podcast. Yes, sir. Good evening, sir. Ngayon lang po nangyari na may mga kababayan tayo na lantarang kinondena ang mga aktibidad ng CPP-NPA sa kanilang lugar. Ano po ang nag-trigger para magkaisa sila at gawin ang protesta? Ang nangyari po, sir, sa ating lugar dito sa may bandang North Cotabato, Sican District, is nagsasagawa ang Philippine Army ng Community Support Program. At ito ang ating immersion sa ating mga kasundaluhan. Then, naintindihan ng mga tao kung ano ang mga extortion scheme ng ating mga armado dito sa area. At naintindihan na rin nila ang mga ginagawang mga deception. Kaya nung naintindihan na nila, so nagbigay na sila ng kumpiyansa sa ating mga kasunduluhan at lantaran ng nagprotesta na sila at gusto nilang hindi napapasok ang mga armado dito sa mga barangay. Kaya nagsagawa ng mga protesta, rally para iwasan na at ayaw na nilang pumasok ang mga armado. Malakas po ba ang presensya ng Armed Forces of the Philippines sa bahaging ito ng ating bansa para na rin sa seguridad ng ating mga kababayan dyan?
Yes sir, yes sir. Bago lang ito na nilagyan ng 2 batalyon ang 2nd District ng North Cotabato at 1 brigade. Kaya kumpiyansa ang mga tao ngayon at nagsuporta na sa ating gobyerno dahil marami na ngayon ang mga tropa na nailagay dito sa bandang North Cotabato sa 2nd District. Hindi kagaya noon na kunti lang talaga ang tropa natin dito. Gaano na po ba katagal ang insurgency dyan sa Kidapawan, sir? Accordingly, no, sa mga tao na natanong natin, na panayam natin dahil sa ating mga immersion, mula na yung mga 1980s, 80s pa, dito na ang mga NPA, nag-oorganisa na sila. Nga, sa aming panayam, marami nang nabiktima ng sampling o mga liquidation ng mga 1980s to 90s. So marami na rin namamatay ng mga sundalo dahil sa mga sagupaan at marami na rin biktima sa extortion scheme nila dito sa lugar ng 2nd District. Gaano naman po ka-successful ang militar para ma-counter ang mga aktibidad ng NPA? Batay sa aming assessment na sa ngayon, nagiging successful ito dahil sa suporta ng mga tao. Sa presensya ng ating mga kasundaluhan at kapulisan dito sa area ng North Cotabato, maganda ang progreso ng pakipaglaban natin sa mga armado dahil nagbibigay na sila ng bigay ng tips o bigay ng information para matugunan ang presensya. So bawat araw, bawat linggo, nagbibigay ang mga tao ng information sa presensya ng armado. Kaya nabigyan natin ng aksyon. Ano-ano po ang mga isinasagawang programa ng ating pamahalaan at ng military dyan para makaiwas ang ating mga kababayan, lalo na ang mga kabataan, sa panghihikayat ng mga NPA? Ang sinasagawa natin dito, sir, is nagpaalam tayo sa mga school through DepEd, nagbigay tayo ng information drive sa mga eskwelahan, sa high school at mga colleges. At saka binuhay natin ang ROTC, sinuportahan natin ang ROTC para hindi na sila ma-recruit. Pumapasok din tayo sa mga IP communities, yung mga ancestral domain county areas, at saka binigyan ng information ang mga IP, kababayan nating IP, para hindi na sila ma-recruit ng mga bataan sa mga NPA. Lieutenant Colonel Alvarado, sir, baka gusto nyo pong manawagan sa mga natitirang NPA dyan na magbalik loob na sa pamahalaan? Ang panawagan namin dito, ang inyong army, ang inyong kasundaluhan nandito sa lugar ng North Cotabato, sana yung mga natitirang mga armado nasa bundok, mga kababayan natin, mga IPs na naging recruit ng NPA, sana bumaba na sila. Ang programa ng gobyerno, yung Enhanced Comprehensive Local Integration Program, ay nandito na, in-expand ito ng gobyerno at mabigyan ng kabuhayan ang mga gustong bumaba. Sana bumaba na sila at bumalik na sila sa ating gobyerno. Maraming salamat po sa inyong panahon, Lieutenant Colonel Ray Alvarado, Commander ng 72nd Infantry Battalion ng Philippine Army. Mabuhay po kayo, sir. Salamat po, sir. Good evening, sir. Mahigit 50 taon na nating problema ang local insurgency. Mula sa kanilang di umano ay makabayang simulain, naging mga bandido at terorista na ang CPP-NPA. Naging hadlang sila sa ating pag-unlad. Hindi makapagtayo ng negosyo sa mga lugar na pinamumugaran nila dahil kanilang sinusunog ang mga makinarya kapag hindi nagbigay ng lagay. Pasimuno rin sila ng kaguluhan sa mga kanayunan. Ang mga mahihirap ay inaagawan ng pagkain at puwersahang hinihingan ng butaw. Seryoso ang Duterte administration na tuluyan ng walisin ang local insurgency at pinupuri natin ng mga taga-Kidapawan sa matapang nilang disposisyon na ituring na persona non grata ang mga NPA. Nagsawa na sila sa pananakot ng mga terorista. Natuto na silang pumalag
na puno na ang salop at dapat ng kalusin. Magtatagumpay ang pamahalaan at ang militar na masugpo ang rebelyon kung may malawak na suporta ng mga mamamayan. Ipinakikita ng mga Kidapaweños ang magandang halimbawa kung paano iyon gagawin sa mga lugar sa bansa na patuloy na pinepeste ng mga NPA. Matuto na rin po kayo na manindigan. Hindi kayo pababayaan ng ating pamahalaan. Ito ay para na rin makamit ninyo ang buhay na payapa at malaya sa kuko ng terorismo. Ito po si Communications Secretary Martin Andanar at kayo po ay nanonood ng Chords X Podcast. Kung nagustuhan niyo po ang inyong napakinggan at napanood, i-share po ang podcast na ito. Sundan niyo rin po ako sa aking Facebook, Twitter, Instagram at YouTube channel. Napapakinggan din po ang podcast na ito sa Radyo Pilipinas 738 AM kada linggo ng tanghali, alas 12:30. At tuwing Sabado naman, alas 6:30 ng gabi sa Magnum FM 99.9 Cagayan de Oro. Gayon din sa Brigada News FM, alas 4:20 ng hapon kada Sabado. At sa Radyo Bandera, tuwing Sabado rin, alas 6:30 ng gabi. Matutunghayan nyo rin po ang aking column na Media Man tuwing Lunes sa Abante. Ito po ang Chords X Podcast. Signing off. Ang Chords X ay ang Cabinet Officers for Regional Development and Security Region 10 o mas kilala sa Chords X. Ang Chords ay binuo po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte para mas matutukan at matugunan ang mga proyekto ng pamahalaan, pati na rin ang seguridad at kapayapaan sa bawat rehiyon ng bansa. 13 kalihim ang inatasan ng Pangulo na mamuno dito. Bukod po ang naka-assign sa Region 10 kung saan kabilang ang mga probinsya ng Misamis Oriental, Misamis Occidental, Camiguin, Bukidnon at Lanao del Norte. Sa programa pong ito, makakaasa kayo sa eksakto at komprehensibong updates sa mga nangyayari sa ilalim